Hello guys, how you guys doing? Once again, real talk. So ngayon, we're just gonna look dito sa sad story na nangyari kay ate. Kasi nga pinatay siya ng kanyang asawa. So we're gonna watch the news and I'm just gonna give you my opinion about it. So let's get started. Nauwi sa trahedya ang pagbabakasyon lang ng isang Pinay sa bansang Slovenia. Pinatay siya sa saksak at ang tinuturong sospek, asawa niyang Slovenian, nakatutok si Mari Zumali. So bakasyon. Bakasyon sa Slovenia. Okay. Nitong Disyembre, nagbakasyon ang Pilipinang si Marvil Facturan sa Bled, Slovenia, ang tinubuang bansa ng napangasawang Slovenian. Pero nauwi ito sa trahedya na nitong 29 ng Disyembre natagpo ang patay sa saksak si Facturan sa kanilang pinagbabakasyonan. Ang suspect, ang sarili niyang asawang kinilalang si Mitya Kotsiancic. Bakasyon, tapos kasal. This is so weird. Kasi sabi nagbakasyon, tapos kasal. That's so weird. Ibig sabihin, ano ba yon? Like, bago lang silang kasal? Mula doon sa mga report ng na nakalap ng pulis, ang narinig ay may away Mhm. na dito na napunta sa Mhm. pagsaksak sa biktima. Mhm. Sabi ng pulis. Okay. Mostly, sa mga nakita ko, pagsaksak is personal talaga. Ibig sabihin, kakilala mo yung tao o may galit ka sa kanya. Katulad ng sa isa ko pang nakita sa yung pinatay na ano, let me see. Ito. Mervin Guarte. Siya, pinagsasaksak din siya So, okay, pero let's move on. Pagpasok nila doon sa apartment, patay na yung biktima. Wala nang buhay. Nadatnan daw ng mga pulis ang suspect sa lugar at agad siyang inaresto at kasalukuyan nakakulong. Ayon sa DFA, natapos na ang isinagawang autopsy sa labi ni Facturan at nakipag-ugnayan na rin sa ina ng biktima ang ating embahada roon. Umaasa silang may uwi na ang labi ni Facturan sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Ayon sa Commission on Filipinos Overseas, umalis daw ang biktima gamit ang tourist visa, kaya di na sumailalim sa kanilang training si Facturan. We conduct counseling for the spouses of foreign nationals. Kung saan titingnan namin yung background ng foreign spouse at nagbibigay kami ng certificate para makaalis sila dito. Tinitingnan namin kung may criminal record ba yung foreign national or kung may pang ibang concern that may require pa ng additional counseling ng Filipina. Unfortunately, hindi siya pumasok dun sa ruta na yun. Tiniyak ni Ambassador Evangelina Lourdes Arroyo Bernas na kanilang tututukan ng kaso. Unang-una para siguraduhin na maiuwi yung mga labi ng biktima. At pangalawa, na syempre may hustisya na mangyayari. Patuloy naming sinusubaybayan at maganda yung ugnayan namin sa pamalahan
ng Slovenia. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umay. Okay. So, it's sad. It's sad. Because, lalo na sa ganito, yung nangyari kay ate. Bata pa siya, alam ko eh. Alam ko, 1997 siya eh. Pinanganak eh. Marvel. Okay, hold on. Oh yeah, 1997. Tingnan, let's see kung makikita nyo to. Ayun 1997. Medyo malabo eh. Diba? Maayos ba dito? Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Okay. Pero dito 1997. So bata pa lang talaga si ate na. 27 years old siya. Man, that is so young. So, as much as possible, mag-ingat kayo mga babae kayo sa mga mapapangasawahan nyo. Need to do a lot of research. Especially, ito mapapangasawa nyo, like you're gonna be spending the rest of your life with this person. So, do some research. Don't be padadala kayo sa inyong feelings and you don't think straight and you don't do research. You need to think talaga kung ito ba talaga ang papakasalan ko o hindi. Okay? Because this is so sad. Batang-bata pa eh, 27. Ito din itong nangyari kay ate, like it reminds me of this story. Pero ito mas malala to eh. Kasi ito serial killer eh. Pinatay 3 Pinay. So, papakita ko lang sa inyo. Tatanggalin ko to. And ito. Ito si Nikos Meta. Living with opioid addiction can be a struggle, trapped in a cycle of opioid use, withdrawal, and cravings. Overwhelmingly European. Signs of human activity date back as far as 10,000 BC, making this island almost as historically rich. Ito. Bottom of Mary's death, rescue parties began to take a look around the other mines and quarries for Sierra. But on the 5th full day of their investigations, all hope was suddenly lost when a rather gruesome confession came in. Her employers headed out to the mountains for a holiday. Arian decided to look for part-time work while they were away. However, when they returned home in early August, she was nowhere to And
identifying him through any future police lineup. Tatlong- He made the tatlong awful Pinay yung decision to kill pinatay her na itong too. hayop na They ito. were both thrown into the lake the next night. So, As a horrifying side note, but in June panoorin nyo na lang 2017, po if you wanna learn about it. Pero, like I said, you guys, especially kayo mga Pinay, be careful. Be careful. Yun lang naman po. I'm peacing out.